Whew! Grabe guys, sobrang init ng panahon ngayon. But I have a topic for you guys. Pwede kayong mag-comment. Natural. You can also share your thoughts, experience about it. But have you ever heard someone who is not cheating physically but might be cheating emotionally? So context. This story is shinare lang din sa amin. This is about her parents and ganito yung nangyari daw. So yung parents niya, maaga nagpakasal, naging mag-asawa, maaga nabuntis yung mother, and after graduation ng college, hindi rin nakapag-work. So naging housewife siya, and lahat ng gastos naging cargo ng father, which is dapat lang naman. Kasi nga, may anak na din sila, so hindi na makapag-work or makapagtrabaho yung mother. And somehow, sa intindi ko naman is, okay naman yung sinasahod. Hindi ko na masyadong matandaan kung ano yung naging reason kung bakit naging on the rocks yung relationship. Pero sa tingin ko, it has something to do na din dahil housewife nga si mommy and si daddy lang yung nagtatrabaho sa pamilya. Siguro nagkakaroon din ng mga tamang hinala issue. Maybe nafe-feel bad din yung mother kasi nasa bahay lang siya, although graduate naman siya. Nakapagtapos naman ng pag-aaral, capable naman magtrabaho. However, she needs to take care of their children. So itong share ko sa inyo is POV daw ng father. Parang kwento niya to dun sa daughter niya na nagkwento din sa amin. So during those time or those years na nagkakaroon nga sila ng problemang mag-asawa, there was this girl, same of his age, sa office, na parang lagi niyang napagkukwentuhan. And it turns out na itong si ate girl is on the rocks din yung relationship with her husband. At syempre, nagpapalitan sila ng mga komento about relationship, mga kwento nila, kung ano mga nangyari sa bahay. And they feel like parang nakaka-connect sila sa isa't isa. Ayun na nga, hanggang sa sabay na nagla-lunch. Excited nang pumasok si father, magkwento kay ate girl, kay ka-workmate, mag-share ng frustration na nangyayari sa bahay, yung mga gumugol sa kanya sa bahay, mga iniisip niya about sa bahay. Siyempre naman, kahit sino, di ba? If nakahanap ka ng tao na mapagbibigyan mo or mapagsasharean mo ng nararamdaman mo, grabe, ang sarap nun sa feeling. However, naramdaman na ni daddy na parang, grabe, masyado na akong dependent sa tao na to. At itong tao na to, ganun na din siya sa akin. Like, mas matagal na yung nilalagi ko dito sa office. Halos mas matagal ko na siyang nakakasama kaysa sa asawa at pamilya ko. Tapos excited pa akong pumasok para lang makipagkwentuhan sa kanya. Para lang mag-share ng mga experiences ko sa bahay. Na parang dito ko na natatagpuan yung peace of mind sa work. Kung iisipin natin, no, wala naman silang ginagawang masama. Nagkukwentuhan lang sila, palagay lang sila sa isa't isa, sabay lang sila nagla-lunch. Siguro sabay umuwi. May pahatid, ganyan. Sasakayan. Maybe sabay nag-out. Alam mo yon, wala namang masama sa ginagawa nila. Normal, katrabaho. Pero alam ng father, alam ng daddy, na meron siyang nararamdamang kakaiba. Yes, oo, syempre, nararamdaman ni daddy na alam ko pa din kung sino yung pamilya ko, alam ko pa din kung sino yung mahal ko. Sa kanila pa din ako uuwi. Kung ano man yung pinagdadaanan namin mag-asawa, sa kanya pa din ako uuwi. Kaso nga lang, masaya sa office. Tahimik yung buhay ko sa office. Parang mas valid pa ako pag nasa office. Nandito yung mga triumph ko. Mas proud ako dito. Mas nadadala ko yung sarili ko dito. Pero, nung na-realize niya na nangyayari na yun sa kanya, ito yung ginawa ng father. Based to sa kwento ha. He started to analyze his feelings. Oo, masayang pag-usapan namin yung mga asawa namin. Masayang ibuhos yung mga inis, buwisit namin from house. Minsan nga nakakatawa na lang eh. Pero, hindi ako pwedeng maging dependent sa kanya. Like, bakit sa kanya na-open ko yung mga ganong bagay? Bakit hindi sa asawa ko? So, ito na nga daw. Si daddy, umiwas siya. At first, mahirap, syempre, nakasanayan, chika-chika. But instead na mag-lunch, kasama yung ka-workmate niya, he chose na pumunta dun sa parang mini chapel sa office. Parang ganun. Nagdasal siya. I don't know kung ano yung mga naging laman ng dasal niya. Pero hopefully is nanghingi siya ng strength kay God na paglabanan yung tukso na nararamdaman niya. Eventually, mas na-appreciate niya yung wife niya. Mas nakita niya yung halaga ng family niya. And naiwasan niya na ng tuluyan yung ka-workmate niyang babae. If I remember it right, maybe nag-usap din naman sila. Kasi, technically, wala pa naman talaga silang ginagawa eh. And, there's a possible
chances or there's a possibility na hindi pa din sila aware na ganun na pala yung nararamdaman nila for each other. Like, hindi naman nila sinasadya na magkaroon ng something in relationship na magko-connect sa kanilang dalawa. It's just so happen na pareho sila ng sitwasyon that time. Pero ang question ko dito, guys, do you think it's still considered as cheating? Well, mahirap talaga siyang i-validate, no, para sa akin. Kasi wala naman silang ginawang masama eh. Nagkwentuhan lang, sabay lang umuwi, sabay lang nag-lunch. Pero paano naman yung emotion na naging involved? Yung oras na binigay mo sa kanya na sana binigay mo sa family mo. Meron pa ako actually isang kwento na rinig, almost the same din. Pero yun naman kasi, hindi pa naman sila kasali. Magjowa pa lang sila. Tapos, sinasabi ni Guy na napagod na lang siya sa girlfriend niya and gusto niya na lang makipaghiwalay. But the truth is, nag-start na siya na magkaroon ng feelings dun sa katrabaho niya. Kung iisipin mo, di ba? Oo nga naman, no, hindi naman talaga nag-cheat kasi after relationship with the other one, saka naman naging sila. Safe siya physically, pero hindi siya safe emotionally. Kasi oo nga, di ba? Kahit naman hindi mo siya physically na ginagawa, walang touch, walang act, mas strong yung emotion natin eh. Malaking part siya ng relationship. So how can you say na, hindi naman ako nag-cheat eh. Do you have proof? Wala, syempre, wala naman ako nakita eh. Pero naramdaman ko. At for sure, naramdaman mo din. Kaya nga, nung sinabi sa kwento, yung first kwento natin, na nung na-realize niya, nararamdaman niya na ito na may shifting of emotions na parang nakukuha na itong babae na ito lahat ng attention ko from my wife, from my family. He initiate na umiwas na lang. Kausapin sa ate girl, ipaintindi yung sitwasyon nila. I am not sure kung nalaman yun ng wife niya. Pero they are happily married now. Siya na all. I mean, yes, as far as I know, together pa rin yung parents niya at malalaki na silang mga anak. And nung malalaki na silang mga anak, nagtrabaho na din naman yung mother nila. So, naka-experience na din magtrabaho ang nanay. I'm not sure kung retired na yung father. Pero parang sabi nitong nagkwento is that parang ngayon pa lang sila naging magjowa. Like every after ng shift ng mother, they will go out, magdi-date, magdi-dinner together. Kasi 'di ba kapag maaga kasing nag-asawa, most likely hindi mo 'yun kaagad maiisip. Hindi mo na 'yun maiisip. Lalo na kung meron na kayong anak. Syempre, priority lagi yung welfare ng bata. Pero I really hope na lahat ng tao, mapababae man o lalaki, ma-realize yung mga ginagawa nila. Eventually, lalo na kung dumarating sila dun sa parang tinatawag nila na relationship crisis ba yun? Yung parang naguguluhan ka kung mahal mo pa rin ba yung tao? Or kung alam mo man na mahal mo siya, siya pa rin ba yung pinipili mo? Siya pa rin ba yung mas matimbang? Or kaya mo pa bang ibigay yung sarili mo wholeheartedly to that person? Kahit mawala yung tao na feeling mo nagiging reason kung bakit nako-confuse ka dun sa relationship na meron ka with your partner, with your asawa. Para sa akin, mahalaga yun eh. Yung may control yung tao. Yung may magre-ring ng bell or parang may mag-a-alarm sa'yo na, huy, hindi na tama yung ginagawa ko. I am really hoping na lahat ng nasa relationship ngayon may ganong instinct. Hindi yung go with the flow kasi mahirap yun, di. Masarap yung bawal. Yung nararamdaman mo na maliit lang, pwede yung lumago. Kasi lahat naman ng emotions, kahit yung naramdaman mo dun sa asawa mo, sa partner mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, maliit lang yun sa umpisa eh. Pero lumalaki siya kasi nga hinahayaan mo yung sarili mo. Binibigay mo yung sarili mo dun sa tao. And once na gano'n na din yung ginagawa mo or yung binibigay mo dun sa other person, outside your relationship, definitely, kung paano kayo nag-end up ng taong minamahal mo, ganun din kayo mag-end up nung taong nagbibigay sa'yo ng confusion. Dun sa story, you can say na hindi nila yun parehong gusto. Nagkataon lang na they have been in the same situation. Kaya nga nakaka-proud, di ba? Kasi na-distinguish nila agad-agad na hindi tama yung nararamdaman natin. Hindi tama yung ginagawa natin. Wala naman tayong masamang ginagawa. Pero baka mayroon tayong masamang nararamdaman. So yes, importante siya na may awareness kayo. Na may awareness tayo. Kaya sana maging importante siya sa lahat. Yun lang, bye-bye!